Hello worlds and hello Philippines! Ngayon nga ay gagawa tayo ng panibagong podcast. Ang topic natin ay social life literacy. Together with my groupmates, JS De Los Reyes, Rico Apiad, Mary Jane Bastasa, Clyde Ian Cortez, Janice Guillama, and last but not the least, Rhea Santino. Palapanin natin ang mga guys. So ayun nga, so bago tayo magpatuloy, pag narinig ba natin yung salitang social life literacy, ano ba yung tumatakbong idea sa inyo? Sa akin, pakikipag-communicate sa tao and pakikitungo sa ibang tao. Kumbaga kung paano mo ipapakita yung attitude mo bilang isang tao. Like Joshua said, paano mo dalhin or kung paano ka makipag-usap ng maayos sa tao, sa kapwa estudyante at sa person. Let's move on sa ating pinaka-topic talaga, yung sabi ko nga kanina, social literacy, no? Sa inyo ba, sa buhay-buhay nyo, ano yung mga ginagawa nyo? Pag nasa bahay, sa labas, o saan ka man pumunta, ano mga ginagawa nyo sa buhay nyo? Sa akin, yung pinagkakabalaan ko ngayon is yung bahay, school lang. Sa organization yan, tumutulong-tulong ako doon sa kanila. Nakikipag-communicate din sa mga tao doon sa church. May ministry ako na talaga sa communication talaga, no? Makikipag-usap ka sa iba't ibang tao. Yun yung pinagkakabalaan ko for the past month and past year din. Sa akin naman, halos same lang naman kay JS dahil isang organization lang naman kami. Pag walang pasok, nasa bahay lang ako. And then pag nasa school naman ako, nag-duty lang ako sa organization namin. Kung ano din yung ginagawa ni JS, ginagawa ko rin dahil isang organization lang kami. Anong organization nyo? FTA. Anong meaning nun? Future Teacher Association. And daw, punta muna tayo kaya. Kay Rhea Salvino, ano ba ang mga ginagawa mo sa buhay-buhay? Paano ba magmahal ang Rhea Salvino as an adult? Kasi i-connect natin siya sa social life literacy. Okay, so as an adult, paano ba magmahal? Yung pagmamahal naman is madami naman way kung paano mo ipakita yung pagmamahal mo. Pero sa akin is nag-combine yung effort saka yung paano ko ba ipapakita sa kanya na mahal ko. Sa mga sa mga communication nyo. Pag magjowa kayo, matik yun dapat ibibigay mo sa partner mo yung account mo. Kayo ba? Ganun ba yung as an adult? Sa amin naman, nag-exchange kami ng account. Pero hindi naman yun sa pilitan. Para sa peace of mind na din naming dalawa kasi nga LDR, mahirap na. Kapag hindi makapag-update, at least malalaman mo kung ano yung ginagawa niya. So next naman natin si Janice Guillama. Ano bang mga ginagawa-gawa mo sa mga buhay-buhay? Ginagawa ko as of now, business po ako. Anong business mo? Madami. Nagbibenta ako ng dishwashing liquid, nagbibenta ng alamang. Hindi lang po yan at ako po ay nagtatrabaho din po sa pet shop. Paano ka ba na ipag-communicate sa mga customer mo pagdating sa business mo? Para sa akin, unang-una, respeto, magandang produkto, quality. Yan ang tatak, Janice Guillama. Wow! Ganun dapat. Clyde Ian Cortez, ano naman yung mga pinagkakabalaan mo sa buhay-buhay? Pinagkakabalaan ko is pagtatrabaho sa tahian ng Di pa ako masyadong marunong sa ibang marina. Tinuturuan ako ng ibang mga nanahit doon. Kaya kakaroon kami ng conversation na tinutulungan niya ako para makuha ko yung skills niya para magamit ko sa ibang marina. Meron din naman akong makina na para sa akin lang, tulad ng pag-overlock. Kapag kailangan namin ng taga-overlock na iba, tinuturo ko sa kanya yung pag-overlock para makapagbigay rin ako ng skills sa kanya o knowledge about sa makina ko. At syempre, last but not the least, wow! Mary Jane Bastasa, palapanan na natin. Oo. Ano ba yung pinagkakabalan mo sa buhay-buhay? Sa ngayon, ako ay nagtatrabaho sa shop, which is yung gown, saan mahirap din kasi bubuhatin mo yung isang mannequin, kailangan mo din mag-assist ng tao na kailangan mong kumuha sa'yo. Halimbawa, may magre-rent, mag-aasya kung magkano, bibigay mo yung tamang presyo kung hanggang saan lang yung kaya niya. Pag nalaman niya na yung presyo, sasabihin niya, ate, pwede po ba itong sukatin? Pwede naman po sukatin ito. Sa amin lang, kaya binabalik-balikan yung shop namin kasi magaling kami mag-sales talk. Ibig sabihin, communication. Yun, meron kami communication sa isa't isa. Tumatatak dun sa customer namin, hihingiin nila yung number namin, magpapareserve sila. Mga gowns namin is for rent. Meron kaming mga occasions like wedding, abay, groom,
from Cebu. Napakahalaga no pakikipag-communicate sa customer, lalo-lalo na kapag nagtatrabaho ka. So yun nga, narinig na natin lahat ng sagot ng ating mga guests. Pinaka-importante lang talaga is yung good communication and good attitude kung paano mo ipaita sa tao para gustuhin ka nila. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kung may natutunan ka sa aming video, mag-isip-isip ka. So yun na nga guys, maraming salamat sa may kinig at pagbibigay ng time para makausap or magbigay sa inyo ng isa na namang panibagong podcast. Sa susunod nga ay magkita-kita tayo ulit dito sa Social Life Literacy. Yeah!